What's up mga katunay? Ayan, syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong pag-uusapan ngayon, no? Aba. Medyo, syempre, alam niyo naman, naging mainit yung mga rally nitong mga nakakaraan. Pero, ang gara eh. Sinisisi nila kay VP Sara yung nangyaring rally nitong nakaraan. Hihode. Mantakin mo, nananahimik yung tao tapos sa kanya isisisi yung rally. Masyado naman tayong mabait. Eto mga katunay, no? Huwag na natin pagtagalin at pag-usapan na natin ito. Nakakainis lang kasi isipin eh. Wala namang kinalaman yung tao. Ano kinalaman ni VP Sara sa nangyayari? 'Di ba? Si VP Sara nga mission accomplished na kung tutuusin eh. Alam niyo kung bakit? Kung ba't ko nasabing mission accomplished? Kasi siya yung unang-unang nagsabi kung sino yung mga alam niyo na. 'Di ba? Ni-reveal niya na yun, yung dalawang tao. Tapos yung dalawang tao na yun is parang tumutugma ngayon dito. Kaya nagagalit yung mga tao. Bakit si VP Sara pa? Talagang hanap damay, no? Talagang galit lang talaga sila, no? Eto mga katunay, papakita ko sa inyo. VP Sara gustong panagutin ng ilang netizens dahil sa nangyaring gulo sa rally. Ilang netizens ang hinihimok ang gobyerno na sampahan ng reklamo si Vice President Sara Duterte dahil umano sa siya ang nasa likod ng kaguluhan na naganap sa rally nitong Setyembre 21. Most likely, those DDS folks are Duterte's paid hacks that Sara Duterte should be sued already. Agitator, sabi ni netizen Dapin. Dapin ba yun? Grabe ang pakisawsaw, tos naghakot ng mga tambay lang sa kanto para maghasik ng lagim at siraan ang purpose ng rally, wika ni netizen Akaira. Matatandang itinanggi ng mga DDS na sila ang nasa likod ng kaguluhan sa rally. VP Sara gustong panagutin ng ilang netizens sa nangyaring gulo sa rally. Alam nyo sa akin lang, no? Anong kinalaman ni VP Sara dyan sa rally na yan? Diba? Bakit siya magbabayad ng mga kabataan, mga tao para manggulo dyan sa rally? Parang ang tingin nyo kay VP Sara, desperado na ba siya? Parang desperado siyang maging presidente? Desperado na siya na gusto niyang maupo siya bilang presidente? Ganun ba yon? Alam nyo, si VP Sara, hindi ko nakikitaan sa pagiging desperado bilang isang presidente. Si VP Sara, kahit wala kayong gawin, kahit hindi gumawa ng mga kahit na ano yan, hakbang, mananalo yan. Sa pamamagitan ng legal na pamamaraan. Sa eleksyon, may pag-asang manalo yan. Ngayon, bakit niya guguluhin yung rally na yan? Bakit siya magbabayad ng mga tao? Diba? Magbabayad siya ng tao para yung sogo sunugin? Magbabayad siya ng tao para yung sogo sirain? Kung magbabayad siya ng tao, syempre doon na sa mga tao may atraso sa kanya. Yun ang perwisyuhin. At bakit magbabayad si VP Sara sa mga taong nanggulo sa Maynila? No? Puwera doon sa mga nananahimik na nagrarally. Doon sa gumagawa ng tahimik na rally. Puwera sa kanila. Pera po kayo dito. Doon sa mga nanggulo, no, nagkagulo, bakit babayaran ni VP Sara yun? Bakit pamumunuan ni VP Sara ang panggugulo ng mga yun? Balwarte po ni Isko Moreno yun. Balwarte ni Yorme yun. Na sinuportahan din ni VP Sara. Hahayaan ba ni VP Sara na magkaganon ang tingin sa kanya ni Yorme? At tatablahin ba ng ganun-ganun na lang ni VP Sara si Yorme? Diba? Wala kayong kasensense. Diba? Yung mga pagbibintang nyo is walang kakwenta-kwenta.
Gusto nyo lang talagang ipasa kay VP Sara yung kasalanan ng gobyerno, yung maling pamamalakad nila kay VP Sara. Hindi pa nga nagiging presidente yung tao, ginaganyan nyo na. Diba? O sige, vice president siya. Pero bilang vice president, tinatrato ba siya na vice president ng mga kasama niya? Diba hindi? Oh, anong tingin sa kanya? Ibang tao. Tinatabla siya. Ultimo budget niya, hindi binibigay dati. O ngayon nga, pinasan eh. Ewan ko ba kung bakit mga natakot na. Oh. Hindi niyo pwedeng idikit si VP Sara sa naging isyong rally nitong nakaraan. Malabo yan. Wrong move yan. Walang kahit sinong tangang tao ang maniniwala sa mga sinasabi ninyo. Diba? At ito pa. Ayan, syempre. Ito talaga suki ng mga Duterte to eh. Basahin natin mga kaibigan, mga katunay. Castro, alam na umano kung sino ang nasa likod ng kaguluhan sa rally. Aba, manghuhula na pala ito. Naniniwala si Palace Press Office Claire Castro na mayroong nasa likod ng kaguluhan sa nangyaring rally nitong Setyembre 21 sa Maynila. Ayon kay Castro, hindi niya sasabihin kung sino ang nasa isip niya, ngunit alam naman daw ng taong bayan kung sino lang yung gustong magpabagsak sa Pangulo. Alam naman natin kung sino yung gustong magpabagsak sa Pangulo at sino yung gustong iangat at mawala ang Pangulo dyan. At sino ang gustong pumalit, wika ni Castro. Ma'am Claire, no, linawin lang po natin yung sinasabi nyo. Alam nyo, gaya ng sinabi ko kanina, hindi ko na Ulitin natin. Hindi na po kailangan gumawa ni VP Sara ng ganyan para mapabagsak kayo. No, hindi na. Pwede niyang hintayin yung 2028. Makakapaghintay pa naman siya eh. Kasi kung gusto niyang pabagsakin ni VP Sara yung gobyerno, hakutin niya lang lahat ng mga DDS, napakadami nun. Diba? Hakutin niya lang. Oh. At saka bakit gusto niyang pabagsakin? Gusto niyang maging presidente agad? Ba? Dati nga ayaw niya eh. Oh, sino ba nagtutulak sa kanya maging presidente siya? Diba yung mga taong may ayaw sa kanya? Diba? Eh syempre magpipresidente yan. Eh sukat ba naman kung ano-ano yung mga ginawa niyo sa kanya eh. No? Hindi ka tanggap-tanggap. Diba? Alam niyo kung si VP Sara lang is mamumuno sa ganyan, hindi na yung ganyan, kabataan ng uutusan. Kung dami-daming supporter na DDS niyan. Milyon-milyon. Bakit hindi na lang yun ang utusan niya? Bakit mga bata pa? Yung mga batang yan, pag nahuli yan, kakanta yan eh. Oh. Diba? Common sense lang din po. Huwag natin gawing tanga yung mga tao. Na paniniwalain natin sa ganito. Na alam naman natin kung sino yung gusto mapapagsak sa Pangulo. Diba? Gusto magpapagsak, bakit bababagsakin? Si PRRD nga nagsabi, hindi, mas maganda tapusin niya yung termino niya. Pero ayusin niya lang. Diba? Kaya si VP Sara sinasabi, gusto niyang pababain, pero hindi sa ganyang pamamaraan. Gaya nga na sinabi ko, kung gusto ni VP Sara pabagsakin ang gobyerno, pwedeng mag-aklas ang mga DDS para sa kanya. Pwede. Hindi na mga kabataan. Ano magagawa niyan? Kita nyo naman, nagpaputok lang ng baril yung pulis, nagtakbuhan. Diba? Hindi. Wag nyo kasing gawing grade 1 yung mga tao. Kasi ginagawa nyo isip ng mga tao grade 1 eh. Na madaling mauto, ang bata isip. Maling-mali po kayo. No? Hindi gagawin ng isang VP Sara ang mga sinasabi ninyo. Napakalabo pa sa tubig kanal yan. Ayan no. Ako personal may naisip na ako pero hindi ko pwedeng i-reveal kung sino yung nasa isip ko. Pero alam naman natin kung sino ang gustong magpabagsak sa Pangulo. Isa pa. Ayan. Sino? Parang parang ikaw si Madam Auring.
Kaya napapaghalataan lang po talaga na galit lang po talaga kayo kay VP Sara. Talagang inis po talaga kayo sa kanya. Talagang gumagawa na lang po kayo ng paraan para si VP Sara mawala sa pwesto. Kayo nga gumagawa ng paraan eh. Alam nyo kung gustong pabagsakin po ni VP Sara ang Pangulo, hindi na ipaglalaban ni VP Sara, hindi niya nababanggitin na gusto ko nga matuloy yung impeachment trial sa akin eh. Diba? Kasi alam ni VP Sara sa sarili niya meron siyang impeachment. Siyempre, para hindi siya ma-impeach, gagawa siya ng isang malaking pag-aaklas. Bakit mag-uutos pa siya ng iba? Kung nandiyadyaan naman yung mga DDS para sa kanya. Kaso ang problema, gusto nga matuloy ni VP Sara yung impeachment trial. Dahil may gusto siyang sabihin. Diba? Kaya nga may bloodbath. Kasi kung tutuusin yung impeachment trial na yun pag natuloy, hindi alam ni VP Sara kung ano magiging kapalaran niya. Lalong-lalo na si Tito Sen ang speaker. Speaker tuloy. Kasi parang speaker. Senate President. Diba? Hindi niyo ba iniisip yun? Maaaring si VP Sara ang matanggal sa pagiging Vice President at hindi na makatakbo ng pwesto sa gobyerno. Paano magnanasa si VP Sara? Sasabihin nyo gusto niya maging presidente, bakit gusto niya rin ma-impeach? Kaya sinasabi ni VP Sara, wala naman akong pakialam kung ma-impeach ako, di-impeach nila. Diba? Yun ba yung taong gustong mang-agaw ng pwesto? Hindi. Nakikita nga natin, hindi natatakot si VP Sara ma-impeach eh. Kasi kung siya natatakot siyang ma-impeach, wala pa yung September 21 na yan. Dapat nung una pa lang. Nung mainit ang impeachment ni VP Sara. Nilikom niya na yung mga tao, 'di ba? Sinalansan niya na para manggulo, para mag-rally. Pero wala naman siyang ginawa, 'di ba? Wala naman. Tahimik lang si VP Sara, tahimik lang kayong pinapakinggan, tahimik lang kayong pinapanood. Kaya sana wag niyo nang pinagbibintangan si VP Sara. Wala naman kayong mapapala. Dahil yung mga taong bayan ay hindi naniniwala sa mga sinasabi ninyo tungkol kay VP Sara. Kung gusto nyong manahimik si VP Sara, sana tumahimik na lang din kayo dahil tahimik na siya. Inaasikaso niya na nga lang yung tatay niya. Diba? Hindi dapat kayo ganyan. You're so unfair. Ay nako. Alam nyo, kami ang mas lalo nyong ginagalit. Hindi nyo kami makukumbinse sa mga ganyang klaseng pambibintang. Kung kayo pinagbibintangan nyo si VP Sara, hindi rin kami makukumbinse sa ginagawa nyong pagbibintang kay VP Sara. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.